Mga Hukom Kapitulo 14, minsan, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistia. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistia sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapang-asawa." "Bakit naman gusto mo pang sa angkan ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapapang-asawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan?" tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, "Basta siya po ang gusto kong mapang-asawa." Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Filisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Filisteo. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Tulad ng kaugalian ng mga binata noon, naghanda si Samson doon ng salo-salo. Nang makita siya ng mga Filisteo, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, "Mayroon akong bagtong. Kapag nahulaan ninyo bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 mag-agarang damit. Ngunit kung hindi ninyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 mag-agarang damit." Sumagot sila, "Payag kami." Sinabi ni Samson, "Mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas." 3 araw na ang nakariray hindi pa nila ito mahulaan. Nang ika-4 na araw, sinabi nila sa asawa ni Samson, "Suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa bagtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Inanyayahan ba ninyo kami para mamulubi?" Kaya, lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, "Hindi mo ako mahal. Nagpapahula ka ng bagtong sa aking mga kaibigan ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinaalam, sa iyo pa." Ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya, nang ika-7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bagtong dahil sa kapulaitan nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. At bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, "May tatamas pa ba sa pulot pukyutan? At may lalakas pa ba sa leon?" Sinabi sa kanila ni Samson, "Kung ang aking asawa ay di ninyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot." At si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang mag-agarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bagtong. Pagkatapos, umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki.